Nakita ko, Tol, may few meetings pala na mangyayari to discuss yung technicalities na to. So parang over the month break. Oo. First meeting, tapos may subsequent meeting 15 and 16, tapos final one sa 20th ng April. So, Sunod-sunod pala. Nagsimula nung April Last 9. Nine. Okay. 15 and 16, tapos Mm. 20th. So, ang main nakita kong topic is more of like regulations in the area of energy management. So, Mm. malamang dun sila mag-revolve around. Tapos, si Science very vocal about dun sa safety concerns. Mm. Ang na-cite niya is, yun nga, yung sa Suzuka, may escape road. Mm. Pero what if sa ibang tracks, like yung sa street circuits? Yeah, Monaco, Singapore. So, pag yung may ganitong type of incident or like similar na situation. Tama. For me, I think yung unifying factor kung bakit nagkaroon ng mga series of meetings na to is about yung safety talaga. Parang biglang nagising kahit yung mga teams na may advantage na okay, fine, we'll go to that meeting, we will participate and then find, a possible solution na hindi naman makakompromise yung goal namin na maging champion this year. Common ground nila, no? Na, Sega. Kung lahat tayo apektado dito. So kahit paano nagkaroon din ng tipping point. Kasi ng mga bandang first two races, medyo hindi naman nakikinig yung FIA mismo eh. Tapos nitong last race, medyo parang naging mas malakas yung mga events that led to, okay, sige, fine. Pagnitingan natin to, sige, yung kay Behrman, medyo nakakatakot ngayon. Kung yung regulations natin is partly to blame for that, then okay, fine. If it's safety, then wala tayong magagawa. We really have to meet. Kailangan natin pag-usapan yan, syempre. Itong mga drivers na to, mga money makers din ng F1 yan eh, diba? At ng FIA. So, kung safety na nila ang binibring up na problema, they're forced din talaga to have a meeting about that, no? Yeah. Kahit nga tayo, Tol, di ba? Nung sinasabi natin during the first two races, sinasabi natin na parang, oy, wala kaming pakialam kung nahihirapan kayo mga drivers. Kasi, kami. Ang ganda naman eh. ang ganda naman eh. Ang daming overtaking, ang daming mga action, di ba? hindi mo matatanggal yung patungo doon sa kung ano yung nangyayari. Tapos pagkatapos na lang no race, eto na, papasok na yung feedback, yung mga comments. Parang in that moment at least tayong tatlo mga pare. Nandun natin yung karera. After nung incident talaga ni Behrman, napaisip din talaga ako eh. Sabi ko, make sense. Yun sinasabi niya, yung nag-e-evolve dapat tayong mga fans, di ba? Dati wala talaga tayong pake. Ang ganda nga eh, mag-uunahan si Leclerc tsaka si Russell, no? Anong nire-reklamo nyo? Ang dami nyo reklamo. Pero ang isang point din dito to, mga tol, yung pressure na naput sa FIA, no? Di ba? Parang para pag-usapan nila na yung weight na sinasabi ni parang Dax kanina, tapos yung para i-reconsider nila itong mga regulations to look back kung ano yung pwede nilang maging tweaks. Diba? Yeah. Parang alaking, sino nagbigay ng pressure na yun, pero timing na din na may month break. Wala silang choice to rin para magtrabaho at tingnan nito mga nangyayari na sa races.